Noong panahon na wala pang mga ilaw sa lungsod at ang mga daan sa baryo ay amoy lupa tuwing umuulan, may isang batang nakaupo sa lilim ng matandang punong balete sa isang liblib na sulok ng barangay Talahib. Siya ay 13 taong gulang, duguan ang tuhod, sira-sira ang damit, tuyong-tuyo ang labi, at may lungkot sa kanyang mga mata. Ang pangalan niya ay Dario. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Ipinanganak si Dario sa isang mahirap na pamilya. Araw-araw, nagsasaka at nagkakahoy ang kanyang mga magulang upang may maihain sa hapag. Ngunit isang araw, dumaan ang isang matinding bagyo na tuluyang nagpabago sa kanyang kapalaran. Inanod ng baha ang kanilang bahay at ang kanyang mga magulang ay hindi na muling nakita. Pagkatapos humupa ang tubig, si Dario ay naiwan mag-isa, walang tirahan, walang pamilya, walang kakampi. Sa mga unang araw, tinulungan siya ng ilang kapitbahay, pero kalaunan, nagsimula na rin siyang iwasan. Wala nang patutunguhan ang batang yan, bulong ng ilan. Magpapalimos na lang yan sa bayan, sabi ng iba. Doon naunawaan ni Dario, sa murang edad, na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang bumangon mag-isa. Bitbit ang pag-asang may mas magandang bukas, naglakad siya pa Maynila, umaasang makakahanap ng trabaho roon. Ngunit ang lungsod ay mas malupit pa sa inaakala niya. Siksikan ng mga tao, walang pumapansin sa kanya. Gutom at pagod, napilitan siyang mamalimos. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi iyon ang buhay na gusto niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada, may lumapit sa kanyang isang lalaking nasa edad 40. Simple ang damit ngunit may lalim ang mga mata. "Anak, bakit ka nanglilimos?" tanong nito. Sagot ni Dario, "Wala na po akong ibang paraan para makakain." Ngumiti ang lalaki at nagsabi, "May mas magandang daan kaysa sa panglilimos. Gusto mo bang turuan kita?" Nagduda si Dario, ngunit may kakaiba sa boses ng lalaki, tila may sinseridad. "Sino po kayo?" tanong niya. "Ako si Mang Cardo. Nagtatrabaho ako sa maliit na tindahan. Kung gusto mo, tuturuan kitang kumita ng marangal." Wala nang mawawala, kaya sumama si Dario kay Mang Cardo sa isang maliit na tindahan ng kape at tinapay. "Magiging trabaho mo ay magwalis, maghugas, at tumulong. Pero tandaan mo, sipag at katapatan ang puhunan sa tagumpay." Tumango si Dario. Kinabukasan, nagsimula siya sa trabaho sa tindahan. Pagod man ang katawan, may bago siyang dahilan para gumising. Binigyan siya ni Mang Cardo ng 5 piso at isang mainit na pandesal. Habang hawak niya ang pandesal, naisip niya, iba ang sarap kapag pinaghirapan. "Mas masarap ang kita sa pawis kaysa limos," sabi ni Mang Cardo. Mula noon, nangako si Dario sa sarili na hindi na siya muling mamamalimos. Pero alam niyang hindi sapat ang walis at hugas, gusto niyang matuto pa. "Pwede po ba akong matuto kung paano kayo humarap sa mga tao?" tanong niya. Ngumiti si Mang Cardo, "Kung handa kang matuto, handa akong magturo." Unti-unti, tinuruan siya kung paano magbilang ng sukli, makitungo sa customer, at mag-asikaso ng tindahan. Napagtanto ni Dario na hindi pagbabago ang dumarating sa mga taong naghihintay lang ng pag-asa, kailangan itong pagtrabahuhan. Hindi na siya basta tagalinis. Inaral niya kung anong produkto ang mabenta, paano bumati, at paano magbenta. Isang araw, habang wala si Mang Cardo, may pumasok na matandang babae, "Iho, pabili nga ng kalahating kilo ng asukal." Kinabahan si Dario, pero kinuha niya ang timbangan at maingat na ibinigay ang tamang sukat. Nang bumalik si Mang Cardo, natuwa siya. "Aba, natuto ka na talaga." Puno ng galak ang puso ni Dario, pakiramdam niya may silbi na siya. Ngunit dumating din ang pagsubok. Sa gitna ng mataong araw, nagkamali siya ng sukli. Nagalit ang isang customer at sinumbong siya sa may-ari. Pinagalitan siya ni Mang Cardo. "Kung hindi mo kaya, huwag ka na lang tumulong." Masakit iyon para kay Dario. "Siguro, hanggang dito na lang ako," bulong niya. Ngunit nilapitan siya ni Mang Cardo at sinabi, "Ang tunay na tagumpay ay ang bumangon pagkatapos madapa." Muling lumiyab ang pag-asa sa mata ni Dario. Pinagbuti niya ang trabaho. Lahat ng tanong ay itinatanong niya. Pati ang pasikot-sikot ng pamamalakad sa tindahan ay pinag-aralan niya. Isang gabi, nagtanong siya, "Mang Cardo, sa palagay niyo, pwede po ba akong magtayo ng sarili kong tindahan balang araw?" Ngumiti si Mang Cardo.
Walang imposible sa taong masipag at may tiwala sa sarili. Nais ni Dario na hindi na habang buhay ay umaasa lang siya sa ibang tao. Ngunit wala siyang puhunan. Kaya tinanong niya, pwede po ba akong maghanap pa ng ibang trabaho? Tumango si Mang Cardo, kapag gusto mong magsikap, maraming pintuan ang magbubukas para sa'yo. Ipinakilala siya sa isang maglalako ng gulay. Tuwing umaga at gabi, tumutulong si Dario magtulak ng kariton. Sa araw, balik siya sa tindahan. Pagod man, napapangiti siya tuwing tinitingnan ang kanyang naipon, piso-piso pero pinaghirapan. Makalipas ang ilang taon, sapat na ang ipon niya para bumili ng maliit na kariton. Pinayagan siya ni Mang Cardo na magtinda ng kape at tinapay sa tapat ng tindahan. Sa unang araw ng pagbubukas niya ng kariton, habang nilalako ang mainit na kape, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ito basta kape, ito'y panlasa ng sakripisyo, tiyaga, at pagsusumikap. Naging patok ang kariton ni Dario. Mabilis siyang nakilala sa lugar dahil sa masarap niyang kape at tapat niyang serbisyo. Si Dario, na dating nanglilimos, ay isa ng may-ari ng munting negosyo. Isang araw, bumisita si Mang Cardo at mumiti. Kita mo, ang tiyaga mo ang nagtulak sa iyo paakyat. Iyan ang tunay na kapalaran, yung ikaw ang lumilikha. Tinuruan din ni Dario ang ilang batang kapwa mahirap kung paano kumita ng marangal. Sabi niya, kapag nagsikap ka, hindi ka magugutom. Lumipas ang mga taon, ang kanyang kariton ay naging maliit na karinderya, at ang karinderya ay naging isang kainan. May sarili na siyang bahay, negosyo, at higit sa lahat, paniniwala sa sarili. Isang gabi, nakaupo siya sa harap ng kanyang karinderya. Tanaw niya ang dating bangketa kung saan siya dating nanglilimos. Napaluha siya, hindi sa lungkot, kundi sa labis na pasasalamat. Si Dario ay naging buhay na patunay na hindi hinuhubog ng tadhana ang tagumpay, kundi ng sipag, tiyaga, at pananalig sa sarili. Sa halip na sumuko, mas mabuting magsimula kahit sa maliit. Hindi ang kahirapan ang tunay na kalaban sa buhay, kundi ang pagsuko. Kahit iniwan ka ng mundo, basta't may paniniwala ka sa sarili mo, at kaya mong magsikap, ang dating bangketa ay pwede mong gawing negosyo. Ang tagumpay ay hindi inaabot sa isang gabi, ito'y pinupunla araw-araw gamit ang pawis, tiyaga, at paninindigan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.